So yun boss, yung project natin medyo masakit sa ulo. Ngayon pati nga ulit ng braso. O diba? Sa ulo talaga. Masakit talaga sa ulo. Iniisip ko pa lang eh. Kahit ako, hindi ko kaya makinasal. So ngayon, hindi pa ako open mind dati ito siko. So tapat natin dito yung mandala. Yan, yan ang ano, sa plano natin. Tapos, dito pa lang, kuha na tong side na to. Malalagyan ko na to ng ano. Marami na ako nakikita sa utak ko, kaso nga lang parang... Kaya ako talaga. Nag-ano pa eh. Ikaw lang alam kung makakatulong sa akin. Ikaw lang alam kung makakatulong sa akin eh. Wala na ako ibang maisip talaga. So, yun ang kailangan natin ano, handle niya. Meron to siya rito, ano, Polynesian. Ito, poly rin to, part ng poly. Ito, nasa Mandala linya to. Ayan, Mandala na nga yan eh. Tapos dito bigla may poly, sinarado. Kaya, wala talagang ano, baro-baro. siya. Oo. Kaya ito rin ang papagamot ko sa'yo. O sa second session or ano. Okay, sige. So, ang gagawin natin is, i-ready ko lang yung mga ano natin, ha? Okay, I-ready ko lang yung mga stencil natin para ilalapat na lang, tapos the rest is piprihan na natin yung kulang. Okay? Okay, sir. Okay, game. Okay, nagagalaw po. Kasi kukunin natin yung gitna. Kasi siko. Tibig mo. Ito ang siko. Ayan, so balik. Ayan. So yun mga boss, dahil maglalagay tayo ng mandala dito sa siko, para makuha natin yung sentro o yung gitna kapag kakabit tayo ng mandala. Ang gagawin yung discarding mo ng mga bossing, ito pa ito. Yung siko niya. So mapapansin nyo, ito yung bukol. So dyan natin binilugan. Ngayon po, ide-diretso nyo ulit, tapos maglinya kayo ng diretso. Kapag nalinya yung diretso mga bossing, ito naman ating stencil, ito piin nyo sa gitna. Yan. So ito yung magiging gitna na natin. Pag nilapat natin ng ganyan. Tapos itong butas na nilagay natin, kung mapapansin yung butas yan, dyan natin sisilipin ngayon yung nilagay nating bilog doon sa gitna ng kanyang siko. So mula sa part na yan, makukuha na natin yung gitna. Kapag tinupi niya yan mga bossing, mamaya makikita nyo na maganda yung lapat ng ating stencil. So tara, subukan natin. So, tikit mo natin yung stencil. Dito hindi basang-basa eh. Sakto lang. Kasi pag basang-basa, makalat yung stencil. So lalapat na natin. Hanapin yung gitna. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam! Naging Goku na eh. Oh, steady lang. Lalapat na natin. Ayun. Sana okay itong ginawa natin. Pwede tayo mapahiya. So yan mga boss. Naidikit na natin. So bago natin tanggalin yung ating stencil na yan, ilagay na rin natin yung isa dito kasi nga meron pa tayong ilalapat na isa pang design. Yun mga boss, ito yung project natin ngayong araw. So meron tayo ritong 3/4 sleeve, paikot mga bossing. At susubukan natin itong kunin ng isang araw. So ito yung kaninang pinaliwanag natin mga bossing, no? Kung mapapansin nyo, ito yung mandala niya. Tapos ito yung nilagay natin bilog. Palatandaan na yun ang pinakagitna o yung dulo ng siko mga bossing. Ayan o. O diba? Kaya pag ginanya ng bossing natin yan, maganda yung lapat. Gitnang gitna. O diba? So yun po yung discarding ginagawa natin mga bossing kapag tayo ay nagdidikit ng mandala sa may bandang siko. So muli mga bossing, ang project natin ay 3/4 sleeve na geometric. Medyo assorted ito mga bossing, gawa nga ng meron tayong habulin pa rito sa kanyang lumang tattoo. At itong request ng bossing natin from Makati. Taguig. kinakabahan si bossing. So yun mga bossing, Makati, Taguig. bali ito muna yung ating first session para sa ating 2 days. Dapat talaga ito mga bossing, kaso nga lang susubukan natin kunin ng isang araw. Game! Good day mga pate at panibagong araw na naman. Ang project po natin dito mga boss ay isang full sleeve wrap around na geometric. Dito mga bossing, meron lamang tayong ilang problema. Gawa nga po ng meron pong lumang tattoo yung ating bossing na ang gusto sana ng ating bossing ay Polynesian po talaga. Ang kaso nga lang mga bossing is kinusap talaga natin siya. Dahil nga po nung tinignan natin yung kanyang lumang tattoo mga bossing, yung nagkita na kami sa personal, ay talagang sinuggest ko po na ibagsak nga lamang po ito sa geometric at mandala. Gawa nga po ng makikita nyo rito sa picture mga bossing, ito po yung kanyang lumang tattoo.
So ayan po yan mga bossing ha. Kung titignan maigi mga bossing is naghalo-halo na po yung kanyang tattoo. Andyan na po yung Polynesian at yung mandala. Ngayon mga bossing, syempre dahil nga full step po ang planong ipagawa ng ating bossing, so nagsuggest tayo na ibagsak na lamang ito sa mandala at geometry. Nang sa ganun kahit paano, baka meron pa akong chance ang mahabol yung ibabaw niya mga bossing, is maganda pa rin siya titignan pag natapos. Kasi kahit paano naman mga bossing is nakikita ko pa rin po ng potential na maayos pa natin yung kanyang lumang tattoo. Siguro dahil nga po ito ay matagal na mga bossing, dahil nga pinatato niya ito nung bata pa siya at siguro meron na po itong mga 10 years at nung panahon na yung mga bossing is talagang rotary pa po yung mga gamit na tinta at bukod dun mga bossing, ito pa yung mga panahon na isang needle lamang po yung ginagamit para makatapos ng isang pyesa. At buti na lamang talaga is buo yung kumpiyansa ng ating bossing na ibigay po yung buong pagtitiwala para lang maayos tong kanyang lumang tattoo. Kasi mga bossing, gusto ko lamang po talaga naman na maging kahit paano is uniform siya titignan mga bossing. Kahit sabihin natin magkaibang artist po yung gumawa at kahit sabihin natin refer na po yung ibabaw mga bossing, is kahit paano sana is maganda pa rin at maayos tignan yung kanyang mga tattoo. Syempre hindi naman natin masisisi yung ating bossing na kung sakasakaling meron siyang ganitong klase ng tattoo mga bossing. Kasi nung panahon ng mga 2000 mga bossing o 2010, yung ibig ko sabihin is talagang panahon pa po yun ng mga yung tattoo is galing pa po talaga sa internet tapos ipiniprint tapos diretso print na po doon sa balat ng ating mga bossing tapos itatato na po yun kagad. Tapos andyan pa po yung mga gawa-gawang machine ng panahon na yun mga bossing na ginamit ko rin nung panahon na yun mga bossing para lamang po mapagsimula sa pagtatato. Tapos yung mga gamit ng tinta is rotary pa. So talagang gumawa lang tayo ng paraan para mapagsimula magtato, di ba mga bossing? At nung panahon talaga is napakahirap pa talaga maghanap ng mga materyales. At sa part na yun talaga mga bossing, uso-uso pa talaga na pag may tattoo ka is maangas ka na. Kaya sabihin pa natin na hindi yung ganun kaganda mga bossing. Pero nung panahon na yung mga bossing is maganda na po yun Kaso nga lang talagang iba na po talaga ang level ng mga tatuan ngayon. So ito po lang ating finished product mga boss. At total of 10 hours o di ba? Grabe ang tibay ni sir. Bali ito po yung ating unang session mga bossing na inabot po ng 10 oras. At ito naman po yung ating pangalawang session mga bossing na inabot din po ng 10 oras. Bali nagpahinga lamang po kami rito ng isang linggo mga bossing Nang sa ganun is kahit paano po is maibsan pa po pasamantala yung sakit na naramdaman ng ating bossing kasi medyo trauma po yung ating bossing Gawa nga po ng ilang oras na session. Sa may mga may katanungan, message lang po sa ating Facebook page sa Tattoo. Yun lamang po. Maraming salamat!